Hello guys! Welcome! Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung kaninong energy to. So, be open-minded po. Hindi po halos lahat maka-resonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Start na tayo. Give me the message. Kaninong energy itong mapipick up natin ngayon. So, dito, no, meron ako nakikita ditong Pisces, Scorpion, Cancer. Merong Virgo, Taurus, Capricorn. Meron din ako nakikitang Aries, Leo, Sagittarius. So, Gemini, Libra, and Aquarius meron din. Ayan. So, start na tayo. Yung iba sa inyo, no, nakita ko si King of Wands upright, Lunar Eclipse Reverse. Malakas yung yung tingin niya sa'yo dito sa King of Cups. Kasi, ikaw, nakikita ka niya dito na confident ka. Or pwedeng may presence ka talaga. Parang meron ka sariling mundo na hindi basta-basta naaabot. Ganon. So, nakikitaan ka din dito na meron kasi nakikitang taong pilit na lang na umiwas. May mga katotohanan siyang iniwasan. Okay? Para bang dininay niya noon. Meron itong mga dininay sa'yo noon. Pwedeng meron kang katanungan dito sa taong ito, pero may pag-deny ka na ginawa dito. Pero nakikitaan ko dito unti-unti nang lumalabas. Para bang mayroon ka natutuklasan sa isang tao. Okay, kung sino man tong taong ito sa buhay mo. Para bang hindi niya matakasan yung totoo niyang nararamdaman. Okay? Pero yung iba sa inyo, no, pwedeng nasa kayo, meron kang ex, past person dito na hindi pa rin makalimot sa'yo. Ganun. Para bang ikaw yung wish fulfillment niya. Ganun yung energy. Para sa kanya, iba ka. Kahit ikaw tumahimik ka. Pwedeng ikaw tumahimik ka na lamang bigla. Or pwedeng umiwas ka na lang bigla. Ganun. Meron lang akong nakikita ditong taong tumahimik bigla. Pero dito, may part dito sa taong ito na naging masaya siya or nagkaroon to ng fulfillment sa isip niya pag naaalala ka, okay? Para bang feeling niya okay ang lahat pag naiisip ka ng tao na to or pwede rin nagbabalik yung mga memories na masasaya kayo noon, ganun. Para bang dun siya nahugot ng saya, okay? Pag naiisip niya yung mga moment ninyo. Pero nakikitaan ko dito, hirap tong mag-balance ng emosyon. Para bang wala siyang control matapos mong tumahimik. Oh. So, nakikitaan ko dito, pwedeng ikaw ay hindi ka nalang kumibo, umiwas, lumayo ka, nanahimik ka, hindi ka nagparamdam, ganun. Ganun yung energy mo, Kaya pagdating dito, nasaktan mo yung ego niya, tinamaan to. Okay, naapektuhan siya sa pananahimik mo dito. Kasi sanay itong na may access sa'yo. Para bang ikaw yung klase ng tao na ikaw yung nag-update sa kanya palagi, kung nasan ka, ikaw lagi nagme-message sa kanya. So ngayon, pwede ikaw lagi ang nagbubukas ng topic. Pero ngayon para bang nagbago ka, tumahimik ka, hindi ka na tulad ng dati. Kaya itong tao na to, naiibahan. Pwedeng nag-aaway kayo before, tas mamaya magkasundo ulit kayo, ganon. Nawalan siya ng access sa'yo. Or nawalan siya ng attention mula sa'yo. Ganyan. Tapos nung nawala iyon, bumaba yung confidence niya. Okay? So, dito hindi siya totally maka-let go. Meron siyang unfinished emotion. Lesson na ayaw pa niyang harapin dito sa last quarter moon. Para bang ayaw pa niyang bitawan.
Okay? Ayan, pasensya na sa ingay ng aso ko. Pero ano, alam mo yun, yung taong ito, dito sa Knight of Cups and the King of Swords, malambot pa rin yung feelings niya sa'yo. Ito rin nakikita ko. Kung sa ibang tao, matigas siya sa'yo, pagdating sa'yo, nagiging soft yung puso nito. Romantic yung energy niya kahit hindi niya pinapakita sa'yo openly. Meron siyang ganun sa'yo. May romantiko siyang nararamdaman sa'yo. Pero pinipigilan kasi niya yung sarili niya dito sa King of Swords. Maring ano siya, para bang cold sa'yo muna, pero deep inside, meron siyang soft spot para sa'yo, no? Prideful, ganun. Muna siya ngayon, yun yung pinapakita niya. Pero nag-overthink siya dito para hindi magmukhang vulnerable. Para ba nagpapanggap lang, ganyan. Pero alam mo, dito, malakas yung yung connection nyo. Pero focus to sa'yo ha, kung wala kang idea. Posible sinusubukan na lang niyang kontrolin yung sitwasyon or iniisip na lang ng tao na to kung paano ka muling ma-reach energetically. Kaya dito, pag naiisip ka niya dito, nalulungkot siya. Para ba siyang disappointment? Para bang yung may part sa buhay niya na nawala ng hope dahil sa distance o silence mo. Yung pananahimik mo, ganun. So, ito rin yung pinakamalakas na card, si Queen of Wands. So, ibig sabihin tingin ng tao na to sa'yo, attractive ka pa rin. Magnetic ka kasi, very independent yung energy mo. At mahirap kang kalimutan. Ayan, mahirap ka talagang kalimutan, okay? Lalo kang naging mysterious sa kanya nang tumahimik ka. Okay, so bakit ka nga ba tumahimik? Ayan. So, may nanahimik kasi dito. So, hindi halos lahat ha. So, comment ka kung nanahimik ka diyan ha. Comment ka diyan. So, nakikitaan ko rin dito sa Knight of Pentacles, naging mabagal Merong naging mabagal dito. Para bang yung tipo na nawala ng attention. Pwedeng in the past, naging mabagal tong tao sa'yo. Itong taong ito ha, itong past person mo to, kung sino man to. Nawalan siya ng attention sa'yo sa nakaraan. Kaya ngayon ka bumawi dito, okay? So, lumalabas, ngayon, steady yung pag-iisip ng tao na to sa'yo. Ayan. Pareho tong silence, itong si, Four of Swords, then si Knight of Pentacles. Para bang nakikitaan ko dito na tahimik pero steady. Meron lang akong nakikitang healing, okay? Para bang nagpahinga na lang muna. So, lumalabas dito na malakas kasi yung indikasyon na nag-o-observe muna mula sa malayo. Parang ganon. Habang pilit niyang pinapakalma yung sarili niya dito, meron nag-o-observe sa malayo. So, lumalabas din dito, unti-unti itong nawawalan ng control sa pagtatago ng kanyang emosyon dito sa Four of Pentacles reverse. Para bang merong release energy, ganyan. Kaya dito, yung iba sa inyo defensive. Or pwede rin siya, defensive pa rin siya. Kahit ba apektado siya, may pader pa rin siyang inilalagay. Okay? So, apektado na pero may nilalagay pa rin siyang pader. Kaya pagdating sa Ace of Pentacles, sa totoo lang ha, meron kayong potential sa bagong simula kung aayusin niyo lang. Okay? Malakas yung Earth sign, Virgo, Taurus, and Capricorn. Kung magiging maayos lang yung communication, yung bagong simula nyo dito, bagong chapter, hindi papatay yung energy Meron pa kasing nararamdaman, meron pang feelings, kailangan lang mag-alab. Okay?
So, habang tumahimik ka, lalo kang naging mahalaga sa presence niya. Hindi ka niya basta maalis sa sistema niya, okay? At dahil doon, yun yung pagkawala mo na energy, yung pagkawala mong ganon, at yung pagkawala ng access mo sa kanya, ito yung naging dahilan kung bakit mas nararamdaman ka niya. Kasi naisip ka niya, ano na kayang ginagawa ng person ko? Ano na kayang nangyayari sa kanya? Anong ganap niya sa buhay niya? So, may mga ganun siyang question. Curious. Kamusta na kaya siya? Okay? So, ganun na. Ayan. So, tingnan pa natin. So, ngayon itatanong natin, ano ba yung hindi niya makalimutan, pasensya na utal ako. Hindi niya makalimutan tungkol sa'yo. Ayan. So, ano yun? Ano naman yun? Tayo'y makikichismis. So, tingnan natin. Kunin ko itong isang card. Ano ba yung hindi niya makalimutan tungkol sa'yo? Hindi halos lahat makaresonate dito. Nakita ko yung 1111. Angel number 1111. Kung madalas mong makita. Kuha ko ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ano yung hindi niya makalimutan sa'yo? Ayusin ko lang. The Hangman. Wow. 6 of Cups. Okay. So, dito, hindi ka niya makalimutan dito kasi meron kang yung mga tipo na emotional impact. Meron kang iniwan na ganun sa taong ito. Hindi kasi niya ma-process ng buo dito, okay? Kung ano yung ginawa mo sa kanya rito. Kumbaga, hindi niya makalimutan yung pagbabago ng connection ninyo. Sa 3 of Cups reverse, maring dati mayroon kayong closeness dito, saya, usapan, yung comfort niya sa'yo, at ikaw comfort mo din sa kanya. Tapos biglang nawala. Naging awkward, naging distance. Yung pagkawala ng good energy ninyo, yung tumatak sa kanya . So, nakikitaan ko dito, malakas to. Hindi niya makalimutan yung bang tipo na pakaramdam niya, yung pagkawala mo, or yung emotional abandonment dito, para bang kahit may lumayo dito or kahit tumahimik ka, ramdam niya yung kakulangan mo. Okay? Para ba siyang longing sa'yo. Ganun. Kaya dito sa 4 of Pentacles reverse, hindi niya makalimutan ikaw dahil mahirap kang i-let go. May part ba dito sa kanya na gustong kumapit pero may part din na pagod nang magpigil. Ganon. Okay? So, nakikitaan ko rin dito. Ikaw kasi yung memories dito na paulit-ulit na bumabalik sa taong ito. Pero may kasamang sakit. Ikaw yung masakit, okay? Ikaw yung nakakasakit dito sa kanya. Para bang yung hatid mo yung naging sakit nung mawala ka sa taong ito at nagsisi siya rito. Para bang sana iba yung nangyari, hindi ganito, okay? Para bang nangihinayang, na-disappoint siya sa nangyari, sa ginawa niya, or kung meron man tong ginawa sa'yo, okay? So, nakikitaan ko rin dito, hindi niya makalimutan yung pagiging mong totoo. Yung attraction, yung emotional bond na nararamdaman niya sa'yo. Hindi lang kasi simpleng crush energy yun . Parang may lalim, soul connection yung tingin niya sa'yo ha. Parang soulmate, ganun yung aurahin mo sa taong ito. Kaya pagdating sa The Hangman, hanggang ngayon stuck pa rin siya sa'yo, okay? Para bang na-stuck siya sa pag-intindi ng connection ninyo. Bakit ganun?
mga ganyan. So, hindi siya totally maka-moving forward dito dahil iba kasi yung naging epekto mo, okay? Lalo-lalo na sa perspective at emotion niya ngayon, okay? May hatid ka talaga ditong kakaiba. Para bang nagbago yung pananaw niya. Para bang meron kang ibinigay dito na nagpapabago sa kanya, okay? So, yung pinaka hindi niya makalimutan sa'yo ay kung paano mo siya, kung paano mo pinaramdam sa kanya na konektado ka sa kanya at siya konektado sa'yo. Ganon. Yung connection nyo, ganyan. Nakita niya kasi yun na ikaw, emotional affected ka rin sa kanya. Nakita niya yun, tapos bigla yung nawala o nagbago. Para bang nagbago ka. Kaya hindi lang ikaw bilang tao yung tumatak sa kanya, no? Kundi yung epekto mo sa isip at damdamin ng taong ito. Okay? Kasi bigla kang nagbago. Para bang feel na feel niya or confident tong tao nito before dahil andun yung nararamdaman mo sa kanya, yung totoo mong pagmamahal sa kanya, mga ganun Tapos bigla kang nanlamig or nag-iba, tumahimik ka bigla. So, nakakapanibago talaga yun. Ayan. So, ito lang yung mensahe sa'yo. Thank you for watching. Love and peace.